Ang paghahari ng Diyos ay para sa mga bata na handang tumanggap ng pag-ibig, nagtitiwala at may kababaang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay receptive. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, muli na naman nating narinig ang gospel na ito tungkol sa pagiging tulad ng isang bata upang sa ganoon ay makapasok tayo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. It's like a requirement. Kung ating titingnan, para bang ito rin yung requirement ng Diyos para siya makapasok sa mundo ng sangkatauhan. Ang anak ng Diyos ay naging tao, siya'y naging bata upang siya'y mapabilang sa human community. So it is also the same. Kung gusto nating mapabilang sa community of God in heaven, kung gusto nating mapabilang sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, yun din yung requirement. Kinakailangan din nating maging tulad ng isang bata. But it is no longer about yung physicality na tunay na maging bata physically. Ito rin, di ba, yung tanong ni Nicodemus kay Jesus nang sabi ni Jesus na maliban na ang isang tao ipanganak na muli, eh hindi siya yung paghaharian ng Diyos, yung pagiging born again. Kaya nga ang tanong ni Nicodemus, Panginoon, paano mangyayari? Makakabalik pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina? Kasi napupunan ng kanyang ina? Of course not. At hindi naman yon ang gustong sabihin ng Panginoon. It is rebirth, no? In the Spirit. It's life in the Spirit. At ganoon din dito. Ano ba ibig sabihin ng maging tulad ng bata? Hindi maging batang isip, hindi magkunwaring bata, at hindi maging physically parang bata na maliit. Of course not. Anong ibig sabihin nun? It is the disposition of the heart. Yung kalalagayan ng puso. Minsan kasi pag tumatanda na, di po ba? Pag tumanda na tayo, nagiging komplikado na yung lahat. Pag tumanda na yung puso, una, mahirap nang pasayahin. Kasi yung kasiyahan ng matanda, komplikado na. Minsan, kailangan mo nang dumami yung pera bago maging masaya. Magkaroon muna ng maraming mga properties, mga certificates, mga achievements para maging masaya. Nagiging complicated yung happiness ng matandang puso. Yung matandang puso, naninigas. Habang tumatagal, of course, sasabihin natin dahil sa iba't ibang mga naranasan sa buhay, nagiging mapagmatigas na yung puso.
mahirap ng umunawa, hirap ng magpatawad, mahirap ng magmahal. Yan ang pusong tumatanda. O kaya naman, napupuno na ng galit, nagiging materyoso na yung puso, nag-iiba na. At kapag ganito na yung puso ng tao, yung tumanda na ang puso, hindi na makapasok ang Diyos. Hindi na makapasok ang pag-ibig ng Diyos. Kasi sasabihin ng pusong tumanda, hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi kita kailangan dito. Kaya napakahalaga ng itinuturo dito sa ating gospel. Maging tulad ng isang bata ay magkaroon ng pusong bukas, pusong handang matuto, puso na alam niya yung kanyang kahinaan, puso na nagtitiwala sa Diyos, puso na handang magmahal, puso na simple lang yung kasiyahan, hindi complicated. Na ang kasiyahan niya ay yung maramdaman niyang mahal siya. Yung kasiyahan niya ay nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng kapwa. Simple joy, hindi complicated. Ganyan ang bata. Kaya nga mga kapatid, sana pakinggan natin. Kung gusto nating pumasok sa kahanan ng Diyos at mapabilang sa pamilya ng Diyos, simple lang, hindi komplikado. Magkaroon ng puso tulad ng bata. Simple joy. Makikita sa Diyos. Handang magmahal, handang magpatawad, bukas sa kalooban ng Diyos. Ito yung ating hilingin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, linisin mo ang aming puso sa katandaan. Ibalik mo ang aming puso sa puso na isang batang nagtitiwala, nagmamahal, simpleng saya, at natatagpuan yon sa ugnayan sa iyo, sa kapwa, sa pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.